Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Binibining Charles Angel Damian. Ngayon ay muli tayong maglalakbay patungo sa timog na bahagi ng Pilipinas upang kilalanin ang isang rehiyon na mayaman sa kultura, sa tradisyon at saka sa panitikan. Ang rehiyong ito ay kilala bilang sa pangalang Soc Sargin o Region 12 o di kaya'y Rehiyong 12. Ang pangalang Soc Sargin ay nagmula sa mga unang titik ng mga lalawigan at lungsod na bumubuo sa rehiyon tulad ng South Cotabato Province, Sultan Kudarat, Sarangani at saka General Santos City. Matatagpuan ang rehiyong ito sa isla ng Mindanao at saka kilala bilang isa sa mga mahalagang sentro ng agrikultura at kalakalan sa bansa. Dahil sa matabang na lupa at saganang likas na yaman, ay maraming pananim ang umuunlad dito tulad ng palay, tsaka mais, saging at tsaka pinya. Bukod sa agrikultura ay kilala rin ang General Santos City bilang tuna capital of the Philippines. Dahil sa malawak nitong industriya ng pangingisda ng tuna. Ngayon ay dadako naman tayo sa panitikan ng Soc Sargin. Ang panitikan ng Soc Sargin ay nagmula sa iba't ibang pangkat etniko na naninirahan sa rehiyon tulad ng Tiboli people, Balaan people at saka Magindanaon people at iba pang mga grupo. Ang kanilang panitikan ay kadalasang naipapasa sa pamamagitan ng oral na tradisyon o tinatawag na pasalitang tradisyon. Ibig sabihin, ang mga kwento, ang mga awit at saka epiko ay ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod sa pamamagitan ng pagsasalaysay at saka pag-awit. Halimbawa, si lolo at si lola ay nagsasalaysay patungkol sa mga bayani sa kanilang mga apo. At saka narito ang ilang halimbawa ng panitikan sa rehiyong ito. Una ay ang Tiboli people or Tiboli. Ang mga Tiboli ay kilala sa kanilang mga kwentong bayan at saka epiko na naglalarawan ng kanilang mga paniniwala tungkol sa kalikasan at saka sa kanilang mga
mga ninuno. Sa kanilang mga kwento ay madalas na lumilitaw ang mga espiritu ng kalikasan at saka mga bayani na nagtatanggol sa kanilang komunidad. At sa pangalawang panitika naman ay ang balaan people or balaan. Ang mga balaan ay kilala sa kanilang mga awiting bayan at saka salaysay tungkol sa kanilang kasaysayan at saka sa kanilang pamumuhay. Ang kanilang mga kwento ay kadalasang tungkol sa pagmamahal sa pamilya, sa kalikasan at saka sa komunidad. At ngayon ay sa pangatlong panitika naman tayo sa Soksargin. Ito ay Magindanaon. Ang Magindanaon naman ay mayaman sa mga epiko at alamat na nagpapakita ng kabayanihan at saka karunungan ng mga kanilang mga ninuno. Sa pamamagitan ng kanilang mga kwento at awit ay naipapakita nila ang kanilang kultura at saka kanilang tradisyon. Ngayon ay dadako na tayo sa pananampalataya ng Soksargin. Ang mga tao sa Soksargin ay may iba't ibang pananampalataya dahil sa pagkakaiba-iba ng kanilang kultura at saka kanilang etnikong pinagmulan. Marami sa kanila ang sumusunod sa Roman Catholicism at iba pang uri ng mga Kristyanismo. Samantala, ang ilang pangkat etniko tulad ng mga Magindanaon ay sumusunod sa relihiyong Islam. Mayroon din mga katutubong paniniwala ang mga grupo tulad ng Tibuli at saka Balaan, kung saan pinaniniwalaan nila ang mga espiritu ng kalikasan at ang kahalagahan ng balanse sa kalikasan. Ang mga paniniwalang ito ay makikita sa kanilang mga ritual, sayaw, at saka pagdiriwang. Ngayon ay dadako na tayo sa pamumuhay ng mga taga-Soksargin. Ang pamumuhay ng taga-Soksargin o ng mga tao sa Soksargin ay nakabatay sa kanilang kapaligiran at likas na yaman. Karamihan sa kanila ay umaasa sa pagsasaka, sa pangingisda at saka sa pangangalakal bilang pangunahing hanap buhay. Sa mga lalawigan tulad ng
South Cotabato at saka Cotabato Province ay malawak ang mga sakahan na nagtatanim ng palay, mais at saka mga prutas. Samantala, sa General Santos City ay mahalaga ang pangingisda at saka industriya ng tuna sa ekonomiya ng kanilang lugar. Bukod dito, kilala rin ang mga katutubong grupo sa rehiyon sa kanilang sining at saka sa kanilang handicrafts tulad ng paghahabi ng tela at saka paggawa ng mga alahas. Ang mga gawaing ito ay hindi lamang hanap buhay, kundi bahagi rin ng kanilang kultura at saka sa kanilang tradisyon. Yun yung mga pamumuhay ng taga Soc-Sargin. Ngayon ay dadako na tayo sa sayaw ng Soc-Sargin. Isa sa mga kilalang sayaw sa rehiyon ay ang Kadal Taho. Ang Kadal Taho ay isang tradisyonal na sayaw ng mga taga or mga Tiboli people. Ang salitang kadal ay nangangahulugang sayaw. At saka ang salitang taho naman ay nangangahulugang totoo o tunay. Ang sayaw na ito ay nagpapakita ng kagalakan at pasasalamat ng mga Tiboli people o Tiboli sa masaganang ani at biyaya ng kalikasan. Ang mga mananayaw ay nagsusuot ng makukulay na tradisyonal na kasuotan at ang kanilang mga galaw ay mahinahon at elegante at saka maindayog. Sa pamamagitan ng sayaw na ito ay naipapakita ng mga Tiboli people ang kanilang pagmamahal sa kanilang kultura at sa kanilang tradisyon. Ngayon ay sa festival naman tayo sa Soc-Sargin. Isa sa mga makukulay na festival sa rehiyon ay ang Kalilangan Festival. Ang Kalilangan Festival na ito ay ipinagdiriwang sa General Santos City tuwing buwan ng Pebrero. Ang salitang kalilangan ay nangangahulugang pagdiriwang o kapistahan.
Sa festival na ito ay makikita ang iba't ibang parada, street dancing, makukulay na kasuutan at saka pagtatanghal ng sining at saka ng musika. Ipinapakita rin dito ang iba't ibang lokal na produkto at pagkain ng rehiyon. Ang Kalilangan Festival ay hindi lamang simpleng pagdiriwang. Ito ay isang paraan upang ipakita ang kanilang pagkakaisa ng iba't ibang kultura at komunidad sa lungsod ng General Santos City. Sa kabuuan, ang Socsargin o Rehiyong 12 ay isang rehiyon na mayaman sa kultura, tradisyon at saka sa panitikan. Ang mga kwento at awit ng mga pangkat etniko tulad ng Tibuli, Balaan at saka Magindanaong people ay nagpapakita ng kanilang kasaysayan at paniniwala. Samantala, ang Kadaltaho na sayaw at ang Kalilangan Festival ay nagpapakita ng kanilang sining, talento at pagkakaisa bilang isang komunidad. Sa pamamagitan ng mga ito, mas lalo nating na uunawaan ang mayamang kultura at tradisyon ng mga tao sa Socsargin. At ayan lamang po, maraming salamat sa inyong pakikinig.